Ako si Primo Numbra. Ang kwento natin ngayon ay mula sa karanasan ni Lucas ng Leyte. Narito ang kanyang istorya. Kaligitnaan ng taong 1985, napag-isipan ni Lucas na magbakasyon sa mga kamag-anakan nito sa isang baryo sa Leyte. Umaga pa lang ay tumungo na ito ng airport. Ilang oras lang na biyahe ay narating na rin ito ang probinsya ng Leyte. Kaagad siyang sinalubong ng kanyang tiyuhin na si Tomas. Lumiwanag naman ang mukha ng binata dahil isang malawak na ngiti ang sinalubong sa kanya ng kanyang tiyo. Oh Lucas, kumusta naman? Napagod ka ba sa biyahe? Ako, hindi naman ho, Tiyo Tomas. Ilang oras lang naman ho ang biyahe kaya okay lang. Oy, mabuti naman kung ganon. Tara na, at baka gabihin tayo. Mahirap pa namang gabihin sa daan, baka makasalubong tayo ng kung ano-anong mga elemento dyan. Alam mo na. Napakunot ang noo ni Lucas at saglit na natigilan. Lumapit naman sa kanya si Tomas at saka kinuha ang mga dala nitong gamit. Naku naman, Tiyo Tomas, hindi pa rin ho kayo nagbabago. Hanggang ngayon sinusubukan niyo pa rin akong takutin tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Hindi naman ho ako naniniwala dyan. Ikaw talagang bata ka. Hindi ka talaga mauto-uto sa mga ganyan, ano? O siya, tara na. Alam ko namang nagugutom ka na. Nagsimula nang maglakad ang dalawa palabas ng airport. Tumigil naman sila sa harapan ng isang tricycle sa labas at doon ay sumakay patungo sa lugar nila Tomas. Ilang minuto lang din ay narating na nila ang kanilang destinasyon. Kaya't bumaba na sila ng tricycle. Oh, heto ang bayad ha. Sa'yo na lang ang sukli. Ay nako, maraming salamat po Mang Tomas. At tuluyan na ngang umalis ang tricycle. Siya naman ding paglabas ng pinsan ni Lucas na si Tisoy. Mabilis niyang tinungo si Lucas at saka mahigpit itong niyakap. Matagal din tayong hindi nagkita, Lucas ha. Kumusta ka na ba? Eto, ayos lang. Pogi pa rin. Hindi naman nalata pinsan Magtutuos tayo mamaya, Tisoy. Hoy, tama na yan. Pumasok na tayo. Kanina pa umaangal tong tiyan ko sa sobrang gutom Nakalas na mula sa pagkakayakap ang dalawa at saka pumasok ng bahay. May init namang pinatuloy sa kanilang tahanan ng asawa ni Tomas na si Mina, ang pamangkin nitong si Lucas. Pasado 1:00 ng hapon, kaya tumungo na sila sa pagkainan upang mananghalian. Oh, Lucas, gaano ka nga ba katagal magbabakasyon dito ha? Mga 2 buwan lang ho, Tiyo Tomas. Yun ay kung maaari lang naman. Kasi makaperwisyo na ako sa inyo, makaabala na ako Abay, depende naman yun sa'yo. Kung magiging mabait ka naman, bakit ka naman namin pauuwiin kagad? Di naman kami kinulang sa pagkain dito. At saka ayos naman ang pamumuhay namin. Hindi ka naman magiging pabigat. Pero kapag hindi ka naging maayos, abay, hindi kami magdadalawang isip na pauwiin ka. Lalo na't ayaw ng tiya Mina mo ng gulo. Tiyo Tomas naman, baka nakakalimutan mo na atang ako ang pinakamabait mong pamangkin. Ay nako, ewan ko sa iyong bata ka. O siya, bilisan mo na dyan at na makapagpahinga ka. Mamayang gabi magkakatay pa tayo ni Tisoy ng baboy doon sa kapari kong si Lando. Binyag kasi ng apo niya bukas. O sige ho, Tiyo Tomas. Nang pumatak na ang 7:00 ng gabi, ay napag-isipan na nga ng tatlo na tumungo sa bahay ni Nalando. Nauna ng bahagya si Tomas, kaya't kay Tisoy na lang sumabay si Lucas. Habang nasa daan, ay nagkwentuhan ng dalawa. Masukal ang dinadaanan nila at madilim, kaya't daladala nila ang gasera na siyang nagsisilbing ilaw. Walang pinagbago. Napakasukal at medyo liblib pa rin talaga tong baryo nyo, no, Tisoy? Bakit? Naninibago ka ba, Lucas? Nasanay ka na sigurong puro matataas na building ang siya nakikita mo sa paligid dahil laking syudad ka.
Bata ka pa kasi nung huli mong pagbisita dito. Oo, medyo naninibago ako. Nangangating nga rin ako eh. Pero maiba lang. Di ka ba natatakot na dito ka nakatira? Yung dito ka mamuhay? Masyado kasing liblib tong lugar nyo eh. Ba't naman ako matatakot? Kahit na liblib tong lugar na to eh. Wala namang dapat ikatakot dito. Maigi nga dito at maraming mga yamang lupa. Tsaka maraming mga magagandang ilog na siyang pinagkukunan namin ng mga iba't ibang uri ng isda at pinaglalangoyan. Madalas na libre lang ang hinahain namin sa hapag dahil nga nakukuha lang namin ng mga to sa palipaligid. Hindi tulad sa syudad. Kailangan bibilin mo lahat. Ika nga nila eh. Walang libre doon, di ba? Sa bagay may punto ka. Teka. Yung tungkol sa mga aswang. Naka-experience ka na ba ng mga ganun? Naka-enkwentro ka na ba nun? Kasi di ba sabi nila, dito sa mga probinsya, lalo na dito sa atin eh, marami daw ganun. Aswang? Hindi pa. Pero marami akong naririnig at nababalitaan tungkol dyan. Ganun ba? Sana ako maka-enkwentro ako ng aswang. Hindi ako naniniwala doon kaya't gusto kong makita ng mismong dalawang mata ko para makumpirma ko kung totoo nga sila gaya ng sinasabi ng maraming tao. Mag-iingat ka, Lucas, sa mga pinagsasabi mo. Siguradong hindi mo magugustuhan kapag nangyari nga yan. Yung makaengkwentro o makasagupa ka ng aswang. Ano kaya talaga itsura nila? Tsaka may mga nagsasabing may palatandaan daw kapag malapit sila eh. Ano kaya yon? Meron ka bang maipapakitang ebidensya sa akin na totoo nga yung mga aswang na yan? Naku, malapit na tayo kila Ninong Lando. Hayaan mo na at siya na ang sasagot sa mga katanungan mo. Marami kasi siyang alam tungkol sa mga aswang. Binilisan na ng dalawa ang kanilang paglalakad. Maya-maya nga narating na nila ang bahay ni Lando. Bumungad naman sa kanila sina Lando at Tomas. Maging ang iba pa nila mga kasamahan na nagkukumpulan sa isang mahabang lamesa habang tumutungga ng lambanog. Mano ho, Ninong? Pagpalain ka nawa, inaanak. Sino nga pala yung kasama mo? Si Lucas ho. Pinsan ko. Hindi niyo po ba siya natatandaan? Siya yung makulit na kalaro ko dati. Palagi kami tumatambay nun sa maliit na tindahan nyo nung habang naglalaro ng trompo at ng Jolens. Siya pala. Abay, binata na pala to At gwapo. Naku siguradong marami magkakagusto sa kanya rito sa atin. Baka nga matipuhan pa siya nung mga kung ano-anong mga elemento dito sa paligid natin. Huwag niyo naman pong biruin ng ganyan si Lucas. Ninong naman hindi naman kasi siya naniniwala sa mga ganyan. Siguradong pakakamala lang tayo ng may saltek. Aba, kailangan niyang maniwala. Hindi siya pwedeng manatiling inosente at walang alam tungkol sa mga iba pang nilalang, lalo na rito sa lugar natin. Dahil kung hindi, madali lang siyang matatalo at mapaglalaruan. Siya nga pala, Ninong. Nabanggit sa akin ni Lucas na nais siyang malaman ng tungkol sa mga aswang. Aba, walang problema. Mamayang 10:00 pa naman tayo magkakatay. Paupuin mo siya dito at na makapag-usap kami. Ikikwento ko sa kanya lahat ng nalalaman ko. At tinawag nga ni Tisoy si Lucas na nakaupo lang sa isang tabi. Pinaupo nila ito sa harap ng mahabang lamesa upang saluhan sila sa pag-inom. Lucas, kumusta ka na? Lumaki kang napakagandang lalaki Abay, may nobya ka na ba? Naku, Mang Lando. Nanlaki naman noon tenga ko sa puri ninyo. Wala ho akong nobya tsaka wala pa ho akong planong magkaroon ng ganon. Nako, kung ako lang yung ganyang gandang lalaki, abay papatulang ko lahat ng may gusto sa akin, lalo na't habang ganyan pa ako kabata. Natawa ang ilang kasamahan nila na nagiinuman sa sinabi ni Lando. Bigla namang lumabas ang misis nito. Napabiro ngunit
May kalakasan siyang tinapik sa balikat. Biro lang, mahal. Kasi naman ang gwapo nitong si Lucas, oh. Alam mo namang sa'yo lang ako nakatingin. O siya, ibahin na nga lang natin ang paksa ng usapang ito. Lucas, nasabi mo raw na nais mong malaman ang tungkol sa mga aswang. Tumango si Lucas habang iba pa nila mga kasamahan ay napunta ang atensyon sa kanila. Huminga naman ng malalim si Lando at tinungga ang isang basong lambanog bago ito naging seryoso. May iba't ibang uri ng mga aswang. Tulad ng tiktik, manananggal, at marami pang iba. Ngunit madalas sa mga aswang ay nag-aanyong ibon, aso, o di kaya ay baboy. Kaya't minsan ay mahirap silang matukoy. Pero, Mang Lando, yan pong kinukwento nyo sa amin at mga ikukwento pa ninyo. Yan po ba ay totoo? O kwento lang talaga? Hindi po kasi ako masyadong kumbinsido tungkol sa mga ganyang nilalang eh. Lucas, totoo yan. Totoo ang mga aswang. Alam mo ba, minsan ay nakasagupa na ako ng mga ganyan. Nang dahil sa sinabi ni Lando, ay sumali din sa usapan nila ang isa pa nilang kasamahan. Ang banggit pa nga nito muntik nang nabiktima ng isang tiktik ang bunso nitong anak. Sumali din ng ilan at ikinuwento ang kanilang mga narinig at personal na karanasan tungkol sa mga aswang. Sumeryoso naman ang mukha ni Tomas habang nakamasid sa pamangkin nitong si Lucas. O ano, Lucas? Naniniwala ka na ba? Ewan ko po, Mang Lando. Pero mukhang malapit na ho ako maniwala. Hayaan mo. Pag may dumayo ditong manananggal sa baryo natin, ipakikilala kita. Ipakikita ko din sa'yo ang kalahating katawan niya na nasa lupa. Nagsimula na namang umingay ang lahat hanggang sa tumigil na sila sa pag-inom at sinimulan ng katayan ng baboy na siyang ihahanda pagkakinabukasan. Pasado 2:00 na ng madaling araw nakauwi ang tatlo. Pagkaumagahan ay tumungo ulit sila kina Lando upang makisalo sa piging. Oh, Lucas, huwag ka mahihiya ha. Kumuha ka lang dyan. Marami pang natitirang handa sa kusina. Mapapaanis lang din yon kung hindi natin mauubos. Sige po, Mang Lando, maraming salamat po. Madali lang din naman po ako mabusog kaya't konti na lang muna ang kakainin ko. Hayaan po ninyo kapag nakabawi na ako, lalantakan ko yung mga yan. Siya, sige. Sige. Ipagbabalot ko na lang kayo mamaya. Maiwan ko na muna kayo at aasikasuhin ko na muna ang mga ibang bisita, lalo na yung mga nasa labas. Kumuha na nga ng pinggan at kubyerto sina Lucas at Tisoy. Marami ang sinandok na dinuguan ni Lucas dahil paboritong-paborito niya ito. Si Tisoy naman ay nilentakan ng minudo habang si Tomas ay nakisali sa mga umiinom ng lampanog. Naupo na sa iisang mesa sina Lucas at Tisoy habang sarap na kinukuha nila ang mga handa. Ang sarap pala magluto ni Mang Lando. Sobrang sarap nitong dinuguan na. Aba, oo naman, si Ninong Lando pa. Talagang masarap magluto yung mag-asawa. Tsaka, expertise talaga nila yung dinuguan. Ganun ba? Kung ganito naman pala sila kasarap magluto, bakit di na lang nila maisipo magtayo ng karinderya? Maganda naman ang trabaho ni Ninong. Tsaka ang asawa niya, abalayo sa pag-aalaga ng mga anak nila. Lalo na ngayong nadagdagan pa ng apo. Siguro wala na silang oras kung magtatayo pa sila ng karinderya. Tumango-tango na lang si Lucas habang walang sawa pa rin nilalantakan ang dinuguan. Naging maganda ang pananatili ni Lucas sa baryo
Mababait ang mga tao. Kaya naman, madali lang niyang napakasamahan ng mga ito. Isang araw ay nautusan ni Mina na bumili ng toyo si Lucas sa tindahan. Magluluto kasi ito ng adobo sa gata. Sinunod naman ito ni Lucas kaya tumungo na ito sa tindahan ni Aling Lusing. Aling Lusing, pabili nga ho ng toyo. Lumabas ang matanda. Kinuha ang toyo at inabot to kay Lucas. Inabot naman ni Lucas ang bahid sa matanda at mabilis na itong umuwi. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ay napahinto ito nang may makasalubong siyang matandang lalaki. Matandang kuba na pupunta sa tindahan ni Aling Lusing. Pabili nga ho ako ng isang bawang at sibuyas. Napatingin si Lando sa matanda. Sa panahong inilagi niya rito, ay halos pamilyar na siya sa mga tao sa baryong ito. Kaya't ng mga sandaling yon, ay napaisip siya dahil tila ngayon niya lang nakita ang matandang ito. Hindi na nakapagpigil pa si Lando at nilapitan niya ang matanda. Manong, pwede ho bang magtanong? Ano yon, iho? Taga rito ho ba kayo? Kasi po pasensya na ho kayo ha. Parang ngayon ko lang ho kasi kayo nakita dito. Hindi ako taga rito, amang. Dayo lang ako rito. Ganun po ba? Kaya pala. Ako nga po pala si Lucas. Ang totoo niyan, dayo din lang ho ako dito. 2 linggo pa lang po akong namamalagi sa lugar na to. Lucas. Napakagandang pangalan. Bagay na bagay sa'yo. Tawagin mo na lang akong Harim. Kanina lang ako nakarating sa lugar na to. Magluluto lang sana ako ng tinola. Ang kaso ay wala akong mga rekados kaya't pumarito ako upang pumili. Ganun ho ba? Sige ho. Mauna na po ako. At hinihintay pa ako nitong nag-utos sa akin bumili ng toyo, yung tsahin ko. Sige po. Sa susunod na lang po, Mang Harim. Tumalikod na si Lucas at lumakad ng pauwi. Ngunit biglang hinawakan ng matanda ang kanyang braso. Saan ka ba nakatira, iho? Para madalhan kita ng lulutuin kong tinola. Mag-isa lang kasi ako kaya't sa tingin ko ay hindi ko rin naman mauubos ang lulutuin ko. Nagdalawang isip si Lucas na sabihin kung saan siya nakatira. Ngunit sa huli ay napagdesisyonan din ito na sabihin sa matanda. Narinig naman ng tinderang si Aling Lusing ang usapan ng dalawa na pabirong humiling na sana'y madalhan din ito ng tinola. Makaraan ng ilang minuto ay nakauwi na nga si Lucas. Inabot nito ang toyong pinabibili ni Aling Mina. Pasado 10:00 pala ng umaga noon. Pero nakakaramdam ng antok si Lucas. Napuyat kasi ito kagabi kakalaro ng baraha. Matagal pa ang niluluto ni Aling Mina para sa kanilang tanghalian. Kaya't umidlip muna ito. Nagising na lang si Lucas nang gisingin siya ng kanyang tiyo Tomas. Dahil pasado 1:00 ng hapon ay hindi pa rin ito nakakapananghalian. Lucas, gumising ka na. Munti ka pa naming maubusan ng ulam ni Tisoy. Napabalikwas naman si Lucas habang umihikap. Sabay kusot ng kanyang mga mata. Anong oras na ho ba, Tiyo Tomas? Abay, pasado 1:00 na nga. Naku naman, di ko po napansin. Sige ho, bababa na ako. Humihilad na rin ang tiyan ko sa gutom eh. Tumango si Tomas at saka tumalikod. Sumunod na rin sa kanya si Lucas at pumunta na ng kusina. Nadatnan niyang naguhugas ng pinggan ng kanyang tiya Mina habang si Tusoy naman ay nasa mesa pa rin na lumalantak ng tinola.
Oh, Lucas! Muntik na kitang maubusan ng ulam ah. Halika na dito, kumain ka na. Akala ko ba, adobo sa gata ang niluto ni Chamina? Saan galing yung tinola? Akala ko ba, kilala mo si Mang Harim? Siya naghatid dito kanina. Ang sabi niya, pinapabigay niya daw to sa'yo. Nasabi daw din niya na Nasabi niya daw kasi sa'yo kanina nung magkita kayo doon sa tindahan ni Aling Lusing na bibigyan kanya ng niluto niyang tinola. Kaagad na bumalik sa alaala ni Lucas ang itsura ni Mang Harim. Hinila nito ang isang upuan at umupo sa tabi ni Tisoy. Binigyan naman siya ng plato at kubyertos ni Aling Mina. Kaya sumandok na ito ng pagkain. Ang akala ko ba, para sa akin tong dinala ni Mang Harim na tinola. Bakit parang inubos mo naman, Tisoy? Ay, ang sarap kasi nito eh. Hindi ko na nga napigilan ng sarili ko, lantakan eh. Oh, huwag kang magalala. May natira pa naman, kahit papaano. Oh, sa'yo na lang. Wag na, busin mo na lang yan. Tsaka hindi naman ako mahilig sa tinola eh. Medyo nalalansahan kasi ako sa karne ng manok kapag niluto ng ganyan. Sigurado ka ba? Uubusin ko na to. Napakasarap pa naman. Oo nga, sige na, sa'yo na lang. Mas gusto ko tong adobo sa gata. Hindi mawari ni Tisoy ngunit napakasarap ng lasa ng tinolang inihatid sa kanila ng matandang si Harim. Wari ba ang tinola na yon ay may kakaibang sangkap na siyang nagpasarap sa karne ng manok, kaya't masyado niya itong nagustuhan. Makalipas ang ilang araw ay hindi na nakita ni Lucas si Harim. Hanggang sa nabalitaan na lang nitong nagpatayo ito ng karinderya na ang sabi pa ng karamihan ay kaagad na pumatok sa mga taga-baryo dahil napakasarap ng mga putahe rito. Nang dahil doon ay nainganyo sina Lucas na bisitahin ang karinderya ni Harim. Tinungo nila ito. Ito pala ang karinderya ni Mang Harim. Tingnan mo, Lucas, oh. Ang daming customer dito. Bago pa lang tong karinderya niya pero dinadagsanat ng mga customer. Sabi mo nga di ba nun, napakasarap ng hinatid niyang tinola. Malamang masarap talagang magluto itong si Mang Harim. Kung sa bagay, sige, tara. Baka maubusan tayo. Pinuntahan nila ang isang mesa at umorder na ang dalawa. Umorder si Lucas sa isang kanin at dinuguan, habang si Tisoy naman ay umorder ng 2 kanin at isang order ng tinola at kare-kare. Kaagad na nilantakan ni Tisoy ang mga pagkaing inorder niya, habang si Lucas naman ay natigilan ng akma na sana niyang isusubo ang isang kutsarang dinuguan. Napansin naman yun ni Tisoy, kaya't nilunok muna ang kanya kinakain at pinuna ang pinsan niyang si Lucas. Oh, Lucas, anong problema? Bakit hindi ka pa kumakain? Tisoy, para kasing may kakaibang amoy tong lamang loob ng baboy. Talaga ba? Baka sa inahing baboy galing ang lamang loob na yan. Kaya, ganyan. Hindi naman dapat ganito ang amoy nito, Tisoy. Ewan ko ba, pero parang sobra naman yata ang lansa nito. Naku, ikaw talaga, Lucas. Ang sabihin mo, masyado ka lang talagang maarte at maselan sa pagkain, lalo na sa mga karne. Siguro nga, Tisoy. Ayaw ko lang talaga kasi ng mga malalansang karne. Tsaka yung medyo hilaw ang pagkakaluto. Mas gusto ko pang kumain ng overcook kesa dun sa yung parang ganito. Kakainin mo ba yan o hindi? Titirahin ko yan. Napalunok ng laway si Lucas habang titig na titig pa rin sa kutsarang may lamang dinuguan. Kanina niya pa ito inaamoy at mukhang hindi niya kayang sikmurain
nakainin ang ulam na yon. Umiling siya habang nakatingin kay Tisoy. Nako, walang problema kung ayaw mo yan. Ako na lang ang kakain yan. Uubusin ko lahat yan. O-order pa nga ako ng extra kanin. Napakasarap kasi talaga ng mga to. Mas maigi na nga rin na sigurong mag-take out na rin ako. Titig na titig si Lucas habang kanadong-kanado si Tisoy sa pagkain ng mga pagkain sa harapan niya. Nilibot din ni Lucas ang paningin sa paligid. Dito ay nakita niya ang ilang mga taga-baryong customer na sarap sa mga kinakain nilang pagkain. Napaisip pa si Lucas, imahinasyon lang ba niya o tila ba parang gutom na gutom ang mga tao at sarap na sarap sa pagkain. Dahil dito ay hindi niya na malayang nasa likod niya na ang matandang si Harim. Hindi ka ba kakain, iho? Hindi mo ba nagustuhan yung tinuguan na in-order mo? Bagamat nagulat si Lucas, ay hindi ito nagpahalata. Mang Harim, medyo masakit ho kasi ang tiyan ko eh. Kaya't hindi ko ho nakain tong in-order ko. Ganun ba? O siya, kung gusto mo ihilutin ko yung tiyan mo ng langis para mawala ang sakit. Baka naman napasukan lang ng lamig yung tiyan mo. Naku, wag na ho. Mag-aabala pa ho kayo, wag na ho Mang Harim. Tsaka napakarami ho ng customer ninyo para mag-abala pa kayo sa akin. Sige ho, mauna na lang ho ako. Babalik ho ako bukas. Nakita ni Lucas na tumango si Mang Harim. Ngunit parang napansin na rin ito na biglang tumalas ang kanyang paningin. Bago tuluyang lumabas ay nagpaalam si Lucas kay Tisoy. Insan, uwi na lang ako ha. Mauna na ako sa'yo. Nagtaka si Lucas nang tila hindi siya pinapansin ng kanyang pinsan. Nakatutok lang ito sa kanyang mga pagkain. Na mga sandaling iyon din lamang niya napansin na gano'n ang estado ng lahat ng customer ng karinderya. Nakatutok lang ang mga ito sa mga kinakain nila. Walang lumilingon at walang pumapansin sa isa't isa. Sige, Tisoy. Mauna na ako sa'yo ha. Sana wag sumama ang tiyan mo. Dami mong kinakain eh. Sige. Pero bago pa tuluyang makalayo, ay tinawag ni Harim si Lucas. Dalhin mo na lang ito, iho. Kainin mo na lang mamaya kapag hindi na masakit ang tiyan mo. Wag na ho kayo mag-alala, Mang Harim. Ayos lang ho ako. Tsaka, mukhang wala ho talaga kasi akong ganang kumain ngayon eh. Abay, masamang tumanggi sa grasya, iho. Kunin mo na mga to. Masama ang nagpapalipas ang gutom. Lalo na ngayong malamig ang panahon. Wala nang nagawa si Lucas, kundi kunin ang supot na yon na may lamang ulam. Sige ho. Maraming salamat. Napansin ni Lucas na tila napangisi si Harim nang tanggapin niya ang pagkain. Dali-dali nang lumakad palayo si Lucas. Bit-bit ang pagkain inabot sa kanya na matanda. Pagka-uwi nito, Tio Tomas, nandito na ho ako. Oh, Lucas, nandito ka na pala. Asan ba pinsan mo? Bakit ikaw lang ang mag-isa? Nandun po siya sa karinderya ni Mang Harim. Hindi ko kasi maawat sa pagkain eh. Nako, yang si Tisoy talaga. Patay gutom talaga yung batang yan. Lalo na kapag karne ang potahe. Teka, ano ba yung bit-bit mo? Ito po. Lutong ulam po. Pinadala sa akin ni Mang Harim. Kasi hindi ako nakakain kanina dun eh. Mukhang hindi po trip ng panlasa ko yung in-order kong dinuguan. Kaya pinadala niya na lang ako nito. Siya, pumasok ka na dito at isali na yan sa mangkok para makakain ka na.
Pumasok na nga sa bahay ng kanyang tiyo si Lucas. Dumiretso to sa kusina at kumuha ng 2 mangkok upang isalin ang laman ng supot na kare-kare at minuto. Nilapag niya to sa mesa. Hindi mapagkakaila ang amoy ng mabangong lutong ulam. Kumuha siya ng pinggan at nagsandok ng kanin. Ngunit nang sinandok na niya ang ulam, ay inamoy niya muna ito. Dito niya napagtantong malansa pa rin ang karne ng putahe, kaya't hindi niya na ito sinubo pa. Nakita naman ito ni Tomas, kaya't nilapitan niya si Lucas. Oh, ba't hindi mo yan kinain, Lucas? Ayaw mo ba yan? Baka na bang masarap pa? Malansa ho kasi yung karne. Sa totoo lang, Chong, yun din ho yung napansin ko talaga kanina eh. Parang ako lang ang hindi gusto ang naaamoy ko sa mga pagkain to. Samantalang yung mga taga-baryo natin na nandun sa karinderya kanina, pati si Tisoy, sarap na sarap po sa pagkain. Tio Tomas, amuyin niyo nga po. Tingnan niyo nga kung okay sa inyo. Kinuha ni Tomas ang isang kutsarang may lamang kare-kare. Inamoy niya ito at agad niya naman sinubo. Hindi naman malansa. Ayos naman. Napakasarap naman ito. Hoy, kung ayaw mong kainin ang mga yan, ako na lang ang kakain. Sinunggaban ni Tomas ang mga pagkain sa mesa. Takang tumayo si Lucas habang nakatitig sa tiyo niya. Ang tiyo niya na halos isubsob na ang mukha sa mga mangkok. Tio Tomas, hinay-hinay lang ho kayo. Baka mabulunan kayo. Wala naman kayong kaagaw sa pagkain eh. Kalma lang po. Sa kabila ng mga sinabi ni Lucas, ay tila hindi na magpapaawat pa si Tomas sa pagkain. Napailing na lang ang binata at saka wala nang nagawa kundi hayaan na lang ang tiyo nito na kainin ang mga pagkain sa kanyang harapan. Kinabukasan, sabang saging na lang ang naging almusal ni Lucas. Pagsapit naman ng tanghalian, ay hindi na nagluto ng ulam o ng tanghalian ang tiyahin nitong si Aling Mina. Katuwiran nito, bibili na lang daw sila ng ulam sa tindahan ni Mang Harim. Hindi na lang ako sasama sa inyo, Tia Mina. Hindi ko po kasi masikmura ang karne ng mga lutong ulam ni Mang Harim. Hindi rin po ako masyadong kumakain ng gulay kaya't hindi rin ho ako makakakain doon. Abay, ikaw ang bahala. Basta kami ay paparoon na. Napakasarap pa naman ang ulam doon. Ay siya, sige. May paksiw na tulingan dyan. Pag nagutom ka, yun na lang ang ulamin mo. Sige ho, Tio Tomas. Ako na pong bahala sa sarili ko. Lumisan na nga si Tomas, Tisoy at si Mina. Tumungo sila sa karinderya ni Mang Harim. Pagkarating nila doon, ay saktong isang mesa na lang ang bakante dahil sa napakaraming customer. Agad nila itong inukupa at umorder na makakain. Itay, napakasarap talaga ng mga pagkain dito. Sulit na sulit ang pera. Hulog talaga ng langit tong si Mang Harim. Dahil sa kanya, nakatikim ang mga taga-baryo natin ng mga masasarap niyang luto. Tama ka dyan, Tisoy. Kahapon nga natikman ko yung dalang ulam ni Lucas na nanggaling dito. Abay, lasang-lasa ko ang karne at napakasarap ng timpla niya. Daig pa ata nitong karinderya ni Mang Harim ang mamahaling restaurant sa syudad. Napangiti naman si Aling Mina habang nakikinig sa usapan ng kanyang mag-ama. Maya-maya ay inutusan niya na rin ang kanyang mister na umorder na ng kakainin nila. 3 order nga ho ng sinigang, Mang Harim. Abay, saktong 3 order na nga lang ito. Ito na nga ang huli. Mabuti at naabutan ninyo. Sinali na ni Harim ang sinigang sa 3 mangkok. Ngunit napatigil bigla ito
nang dumating ang isa pang customer na si Aaron. Mang Harim, akin na lang yan. Dodoblehin ko ang bayad. O di kaya titriplehin. Basta sa akin yun na lang ibigay ang huling 3 order ng sinigang. Nangunot ang noo ni Tomas nang sumingit tong si Aaron. Abay, teka, hindi maaari. Ako ang nauna rito, kaya't sa akin dapat mapunta ang mga yan. Wala akong pakialam kung ikaw nauna. Bibilhin ko na rin ang lahat ng natitirang ulam dito. At hindi ko palalagpasin yung sinigang na yan kahit ikaw pang nauna. Kaya't Mang Harim, ibalot mo yung mga yan para sa akin. Titriplihin ko ho ang bayad. Napatigil si Harim habang palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Si Tomas naman ay nagsisimula ng uminit ang ulo. Walang galang na, Aaron. Ngunit sumusobra ka na. Bibilin mo na nga ang lahat ng natitira. Ipagkakait mo pa yung sinigang sa akin. Abay, huwag mo akong pagsabihan na ganyan, Mang Tomas. Kung ano ang nais ko, dapat lang isundin ni Mang Harim dahil titriplihin ko talaga ang ibabayad ko. May problema ka ba doon, Mang Tomas? Gusto mo umuwi ka na lang at matngat ka ng kamote. Akin ang lahat ng natitirang ulam dito at wala ka nang magagawa pa doon. Nang dahil sa sinabi ni Aaron, ay napakuyom ng kamao si Tomas. Hindi na nito napigilan ang kanyang sarili hanggang sa sinuntok niya na si Aaron sa bandang panga nito. Nagulat at napamura si Aaron at gumanti ito ng suntok. Nang dahil sa pagkalaki ng katawan nito, ay malakas ang naging impact ng kanyang suntok kay Tomas. Kaya't napatumba si Tomas at sumalampak sa sahig. Bago pa man lumaki ang gulo, ay inawat na ni Mina ang mister nito. Inalalayan na lang ito ni Tisoy at daglian na nagyayang umuwi. Ano nangyari sa inyo, Tio Tomas? Eto, nakakita ng away doon sa karinderya ni Mang Harim. Ano? Bakit naman? Kala ko ba manananghalian lang kayo doon? Bakit naman away ang nakuha ninyo? Inalalayan ni Tisoy ang kanyang ama sa pag-upo sa bangko. Habang si Aling Mina naman ay dali-daling kumuha ng bimpo at maligamgam na tubig. Ayun nga. Pumunta kami doon sa karinderya para nga sana kumain. Umorder lang naman ng ulam tong si Itay. Ang kaso, dumating yung si Mang Aaron at pinakyaw lahat ng ulam na natitira. Kahit nga yung naunang i-order ni Tatay, in-order niya na rin. Yun, nagkainitan sila. Sinapak ni Tatay si Mang Aaron. Pero gumanti si Mang Aaron. Kaya ganyan na nangyari kay Itay. Napakalaki pa naman kasi ni Mang Aaron eh. Teka, ang ibig mong sabihin, talagang napaaway itong si Tio Tomas nang dahil lang sa lutong ulam ni Mang Harim? Teka, napakababaw naman ata ng pinag-ugatan ng away nila. Yun nga eh. Para dun lang. Nagkasuntukan na sila. Pero di naman natin may tatangging masarap kasi talaga yung paninda ni Mang Harim eh. Kaya't kahit na magkasakitan, siguro ayos lang. Napaisip si Lucas at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Tiningnan nito ang kanyang tiya Mina na kasalukuyang lumuluha habang nililinis ang mga sugat ng mister. Isang bagay ang naglaro sa isipan nito. Kaya't pabulong nitong sinabi kay Tisoy na, Tingin ko, may kakaiba sa pagkain ni Mang Harim. Paano mo naman nasabi, Lucas? At anong ibig mong sabihin? masyado kasing naaadik ang mga tao sa luto niya. Tingin ko, may sikretong pampalasa si Mang Harim. Pampalasa na hinahalo niya sa mga niluluto niya. Kaya ganun na lang kasarap sa mga tao ang mga tinitinda nito. Normal lang naman yata sa mga kusinero o may-ari ng kainan ang nagkakaroon ng mga sikretong panlasa. Secret recipe kumbaga. O ano namang masama doon kung may ganun si Mang Harim? Ewan ko, Tisoy. Napapaisip lang kasi talaga ako kung anong klaseng pampalasa ang ginagamit niya. At kung ligtas ba ito sa mga kumakain nito. Nakakapagtaka naman kasing masyadong napapasarap nito ang mga pagkain niya
Kaya't halos mabaliw na lang yung mga taga-baryo natin. Siguro naman, ligtas yung mga pagkain ni Mang Harim. Kasi kung hindi, edi sana marami nang nalason dito sa baryo, pati kami, o pati ako. Malay mo, dati pala talaga siyang professional na kusinero, lalo na nung kapanahunan niya, kahit magaling siya sa larangan ng pagluluto. Hindi naman kasi lahat nakukuha sa sangkap o pampalasa. Maaaring magaling lang talaga siya at napakatalentado niya sa pagluluto. Nang dahil dito ay tumangutango na lang si Lucas. Ngunit marami pa rin ang bumabagabag sa isipan nito. Kinabukasan, manananghalian na sana ulit sina Tisoy at Tomas sa karinderya ni Harim. Ngunit sa labas pa lang, ay nakita na nila si Aaron at ang mga kamag-anak nito. Halata sa itsura nila na inaabangan sila ng mga to. Kaya't upang maiwasan ang gulo, ay napagdesisyonan nila Tomas na hindi nilang tumuloy sa karinderya ni Mang Harim. Anak ng pating yang si Aaron, ayaw na tayong palapitin doon sa karinderya. Bali boy, binakuran na nila ang buong karinderya na yon. Kailan naman sila nagkaroon ng otoridad na pagbawalan ng taong kumain doon? Tama na, Itay. Kalmahan nyo lang. Hayaan nyo. Kung yun talagang nais nila eh. Huwag na tayong magpumilit pa dahil masyado tayong tagilid. Pagkain lang naman yung mga yun. Tsaka masarap din naman yung mga luto ni Inay, hindi ba? Mabuti nga, mga lutong bahay na lang natin ang tangkalikin natin para hindi na rin tayo gumastos pa. Tahimik lang na nakikinig sa usapan ng dalawa si Lucas. Ang tiyo naman itong si Tomas ay halos hindi maipinta ang muka dahil sa sobrang galit kay Aaron. Makasabat na ho, Tio Tomas. Tama naman ho si Tisoy eh. Hayaan nyo na lang sila. Mahirap na, baka mapasok pa kayo sa malaking gulo. Sabi nga ho, di ba, malakas ang angkan nila dito sa baryo. Kawawa lang ho tayo kapag susuungin natin sila. Hayaan nyo na, Itay. At mag-aaral ako kung paano magluto. Malay mo, may natutulog pala akong talento sa pagluluto dito sa kaloob-looban ko. Tsaka malay nyo rin, mas masarap pala ako magluto kaysa dyan kay Mang Harim. Ang lakas naman talaga ng hangin mo, Tisoy, no? Ano magagawa ko? Natural akong inggitero, Lucas. Sa gitna ng usapan at biruan ng dalawa, ay may isang taga-baryo nila ang nagtatakbo patungo sa kanilang terasa kung saan sila naroroon. Mang Tomas, nabilitaan niyo na ba anong nangyari ngayon sa baryo? Abay, ano nangyari sa'yo, iho? Ano bang balitang sinasabi mo? Ang ilan sa mga taga-baryo natin, bigla na lang nagkasakit ng hindi pa natutukoy kung anong klase. Parang impeksyon o anong klaseng karamdaman eh. Basta na lang sila nagbago. Nagiging mainitin ang ulo, mapusok, at misa pa nga ang iba sa kanila kumakain na ng hilaw na karne. Hindi ba't nakakaalarma yun? Sa totoo lang ho, Mang Tomas, para sila mga asong ulol. Nalaki ang mga mata ni Tomas sa sinabi nito. Hindi naman napigilan ni Lucas na makiosyoso. Manong, kailan pa po yan nagsimula? Nung nakaraang araw lang. Nagsimula ang epeksyon doon kay Aaron. Nagsisisigaw ang asawa niya noon eh. Ang sabi raw, nakita raw nito ang asawa niyang si Aaron doon sa silid na halos nagbabaga ang mga mata nito. Tumutulo ang laway at nang lapitan niya, parang muntik daw siya saktan. Tila wala ito sa katinuan eh. Nakatinginan sina Tomas. Batid sa kanilang mga mata ang pagkagulat at pagtataka tungkol sa nasabing impeksyon. Nasaan na ngayon si Aaron? At ang iba pa mga nahawaan ng sakit? Saan o kanino ba galing ang impeksyon na yon? Wala akong ideya eh. Kahit sino man ho, hindi masabi. Basta sana lang ho, hindi ho ito magtagal. Kasi pag kumalat pa ho ito sa buong baryo, magiging epidemya na to. Papayuhan ko na lang ho sana kayong wag na lumabas kung maaari. Gayong di pa tukoy kung paano nakukuha o napapasa ang sakit, lalo na ho kung paano to gagamutin.
O kung ganon, kailangan na natin mag-ingat. Nakapagtataka to, may mga ginawa na bang aksyon ng punong barangay ukol sa sakit na kumakalat sa buong baryo? Sa pagkakaalam ko, gumagawa na ng paraan si Kapitan upang makontak ang mga profesional na doktor sa bayan. Hindi naman kasi agad madadala sa ospital ang mga nagkakasakit dahil ilang oras pa ang biyahe bago makarating sa ospital na siyang pinakamalapit dito sa baryo natin. Nakakaalarma ang mga pangyayaring ito. Naway matapos na to sa lalong madaling panahon at huwag nang dumami ang mga nagkakasakit. Pakinggan nawa tayo ng mahabaging Panginoon. O siya, salamat sa pagpapaalam mo sa amin. Mas maigi pa siguro kung pumasok ka na muna sa loob na makainom ka ng tubig. Mukhang pagod na pagod ka at tuyong-tuyo ang lalamunan mo sa sobrang hingal mo. O sige ho, Mang Tomas. Sakto't nauuhaw talaga ako eh. Pumasok nga ang lalaking taga-baryo sa bahay nila Tomas upang makainom ng tubig. Lumapit naman si Tisoy kay Lucas. Tila, hindi ito mapakali. Ano kayang klase ng sakit ang lumalaganap sa baryo natin, Lucas? Unang beses kasi itong nangyari dito eh. Nakakapag-alala. Nga sinasabi ng lalaking yun. Tsaka, biruin mo, nagmimistulang asong ulol daw yung mga nagkakasakit. Hindi kaya may mga ligaw talagang ulol na aso sa baryo natin at nabiktima sila matapos sila makagat ng mga to? Imposible naman yun, Lucas. Wala naman nababanggit na may mga ganong nakapasok dito. Tsaka, alam mo Lucas, ang pinangangambahan ko ay yung bigla silang kumakain na lang ng hilaw na karne. Paano kung dumating ang puntong mas lumala ng sakit nila at matipuhan nilang kumain ng hilaw na karne ng mga tao? Hindi ba? Sa ganun nagsisimula yung mga kwento ng zombie sa pelikula? Napailing si Lucas. Bagamat parang imposible ang sinasabi nito, meron itong punto. Alam mo, Tisoy, imposible ang sinasabi mo. Di naman totoo yung mga zombie. Baka kung sinabi mo pang aswang, kahit papano, kahit mga 20%, mapaniwala mo pa ako. Tumingin sa kanya si Tisoy. Kung sa bagay, may punto ka riyan, Lucas. Pero wala pa ako nakikita ng isang taga-baryo natin na nahawaan ng sakit na yun. Umalis kaya tayo at maghanap ng merong sakit para makita natin mismo ng dalawang mata natin kung ano yung nagiging epekto nito sa kanila. Maigi nga yan. Sige, mamaya. Kapag umakyat na ng bundok sina Tio Tomas at Chamina, tsaka tayo lalakad. Sigurado naman kasing hindi sila papayag kung sakaling sabihin natin sa kanila yung gusto natin gawin. Sige. Maganda nga yung naisip mo. Tara, igiban muna natin ng tubig yung drum para wala na tayong gagawin mamaya at makaalis tayo ng maaga. O sige, basta tuloy ang lakad natin mamaya ha. Wala nang atrasan. Nang umalis na nga sina Mina at Tomas upang mamundok, ay dito na nakakuha ng pagkakataon sina Lucas na umalis ng bahay. Nagtanong-tanong muna sila sa ilang taga-baryo kung sino ang mga may sakit. Tinuro naman sila kina Berting. Ang anak daw nito ay may sakit din. Malapit lang ang bahay nila, kaya naman tinungo agad ito nila Lucas. Ay nako, biglaan na lang kaming nagulat ng bisis ko eh. Noong isang araw lang, napansin namin ang pagbabago sa mga kilos ng anak naming si Anton. Parang wala to sa sarili. Parang gumagamit ng bawal na gamot. Pero alam naman naming hindi siya naggaganon. Hindi pa nga siya nakakatikim ng kahit anong uri nun eh. Ewan ko ba? Kasalukuyan nakasilong sa isang puno sina Tisoy, Lucas at Berting ng mga sandaling yon habang sila'y nagkakape. Naikwento nga ni Berting ang nangyari sa kanyang anak dahil itong sadya ni na Lucas sa pagpunta sa kanila. Maiging nakikinig naman ang dalawa, ngunit si Lucas ay maraming tanong.
Ano po kaya sa tingin niyo, Mang Berting, ang dahilan? Kung papaano nagkaroon ng ganitong sakit si Anton? Hindi ko alam. Wala akong ideya eh. Normal lang ang pamumuhay namin. Mabait naman yan si Anton. Di wala nga yung kaaway dito sa baryo. At wala yung kahit ano bang bisyo. Kaya nga't nakakapagtaka kung paano siya naging ganyan. Nakakapagtaka rin na hindi naman kami nakahawaan. Nakakalungkot naman ho ang balitang to. Sana gumaling na ho ang anak niyo. Nasaan nga pala siya ngayon, Mang Berting? Meron ho ba kayong binibigay sa kanya na gamot? Nakakulong lang siya doon sa kwarto. Wala kaming binibigay na gamot sa kanya dahil hindi naman namin alam kung ano ang nararapat na gamot. Natatakot din kami na baka lumala pa ang kondisyon niya kapag binigyan namin na kung anong gamot man lang. Mapayapa lang ang naging usapan ni na Lucas. Nakikinig lang si Tisoy sa matanda at nakikipagpalitan na rin sila ng mga payo at kuro-kuro dito. Ngunit maya-maya lang ay natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang sumigaw ang Mrs. de Berting na nagmumula sa silid ni Anton. Nagmamadaling pumunta sa kwarto ang tatlo. Ganun na lang ang pagkagulat nila nang madatnan si Anton sa silid nito. Mahabaging Panginoon! Ano tong nangyari sa anak ko? Nasa isang sulok ng silid ang Mrs. de Berting na walang humpay sa pagtangis habang nakadungaw sa anak nitong nagmistulang halimaw. Pulang-pula ang mga mata nito at tumutulo ang malagkit na likido sa gilid ng kanyang bibig. Mabuti na lang nakatali ito. Kaya naman hindi siya makawala, lalo na't mukhang ninanais nitong sumakmal ng kung sino. Lakas loob na lumapit si Berting sa anak nito. Hinawi niya ang nagulo nitong buhok at sa kanya ito mahigpit na niyakap. Anak, ano man nangyayari sa'yo? Sobrang nag-aalala na kami ng nanay mo. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay tila nahimasmasan si Anton. Bumalik na ito sa normal. Para namang nabunutan ng tinik si Berting nang pansamantalang kumalma ang anak nila. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Gawin niyo ang lahat para hindi kayo mahawa ng letseng sakit na yan. O siya. Salamat ho, Mang Berting. Tutuloy na ho kami. Tumalikod na sina Lucas at tuluyan ang lumabas ng bahay nila Berting. Ngunit biglang napatigil si Lucas nang may naalala ito. Teka lang ho, Mang Berting. May itatanong lang ho sana ako. Oh, ano yon, Lucas? Mang Berting, bumibili ho ba si Anton doon sa karinderya ni Mang Harim? Sumeryoso ang mukha ni Berting. Oo, suki nga siya doon eh. Simula na nagtayo ng karinderya yan si Mang Harim, palagi na siyang kumakain doon. Ang banggit niya pa nga lagi, napakasarap daw ng mga niluluto doon. Bahagyang napaisip si Lucas nang marinig ang tinuran ng matanda. Para itong pinuhusan ng isang balding malamig na tubig. Nagsisimula na rin kumonekta sa kanyang isipan ang mga haka-haka niya nung una. Ganun ho ba? Sige ho, Mang Berting. Salamat ho sa pakikipag-usap ninyo sa amin. Aalis na ho kami. Nauutal pang pagpapaalam ni Lucas kay Berting. Takang-taka naman si Tisoy habang naglalakad sila palayo. Hindi kasi daan patungo ng bahay nila ang tinatahak nilang dalawa ngayon. Lucas, saan ba tayo pupunta? Hindi naman to yung pauwi sa bahay ah. Tisoy, malakas ang kutob ko. May kinalaman si Mang Harim sa mga nangyayari dito sa lugar natin. Kaya't pupunta tayo doon sa karinderya niya upang alamin kung talaga nga may kinalaman siya. Biglang napahinto si Tisoy sa kanyang paglalakad. Nahihibang ka na ba? Paano naman nag-awit si Mang Harim? Subukan mo nga mag-isip ng malalim, Tisoy. Ang unang nagkasakit, si Mang Aaron.
Hindi ba't napaka-addict niya sa mga lutong ulam ni Mang Harim? Kahit nga makipagsuntukan, gagawin niya, makuha niya lang yung natitirang ulam dun sa karinderya, hindi ba? At ngayon naman, yung si Anton. Hindi ba sabi ni Mang Berting suki daw yun dun? Pansinin mo nga, nagkakasakit ng mga suki ni Mang Harim. Tingnan mo tayo ngayon, wala naman tayong sakit, hindi ba? Dahil yun sa kadahilan ng hindi tayo masyado nakakain ng mga luto ni Mang Harim, lalo na ako. Isipin mo, sana kumonekta sa utak mo itong mga sinasabi ko ngayon. Nalamig ang buong katawan ni Tisoy sa sinabi ni Lucas. Napapaisip na rin siya sa mga puntong yon. Ngunit, meron pa rin itong pag-aalinlangan. Pero, Lucas, paano naman kapag nahuli tayo ni Mang Harim? Di kaya makasuhan tayo nun na trespassing? O hindi kaya pag nanakaw? Yan ay kung mahuhuli tayo, Tisoy. Hindi naman tayo magpapahuli. Aalamin lang natin ang dapat malaman para mabalaan natin ang mga taga-baryo kung kinakailangan. Nag-aalinlangan man, ay sumunod na rin si Tisoy kay Lucas. Tinungo nila ang karinderya ni Mang Harim na sa mga oras na yon ay bukas pa rin. Palihim nilang tinungo ang likod na bahagi ng karinderya ni Mang Harim. Sigurado ka ba sa gagawin natin, Lucas? Maraming mga customer sa labas. Baka may skandalo lang tayo. Huwag kang mangamba, Tisoy. Alam kong ginagawa natin. Manahimik ka nga. Sundan mo na lang ako. Para rin to sa kapakanan ng lahat. Hindi ba pwedeng mamayang gabi na lang natin gawin to? Para wala na dito si Mang Harim. Hindi pwede. Kailangan natin matsyempohan na nandito si Mang Harim. Para malaman natin kung ano mga pinagagawa niya at kung ano yung mga hinahalo o nilalagay niya sa pagkain. Wala na nga ibang nagawa si Tisoy, kundi sundin ang kanyang pinsan. Pinasok nila ang maliit na kusina at saka nagtago sa likod ng isang malaking drum kung saan dito iniimbak ni Mang Harim ang ilang sangkap ng kanyang mga niluluto. Sakto naman ng mga sandaling yon ay pumasok na si Harim sa kanyang kusina upang magluto. Kumuha ng matalim na kutsilyo sa sangkalan si Harim. Kumuha na rin ito ng karne at inilapag sa sangkalan. Sa unang tingin nila Lucas ay tila tatadtarin na ni Mang Harim ang karne sa kanyang harapan. Ngunit laking gulat nila na makita nilang sinugatan ni Harim ang palad niya at pinatulo ang dugo sa karne. Halos bumaliktad ang sikmura ng dalawa sa kanilang nasaksihan. Anong ginagawa ni Mang Harim sa karne? Bakit niya pinatuluan ng dugo? Lucas, di kaya't yan yung sikretong pampalasa niya sa kanyang mga ulam? Ang sarili niyang dugo? Muli pa sana magsasalita si Lucas, ngunit nabigla ito sa kanya nakita. Itinuro niya ito kay Tisoy. Doon nila nasaksihan na kusang gumaling ang sugat sa palad ni Harim sa loob lang ng ilang segundo. Ay, ano nangyari, Lucas? Paano nangyari yun? Gumaling kagad ang sugat niya. Hindi ko alam, pero mukhang siya nga ang dahilan ng pagkalat ng sakit dito sa baryo. Kailangan nating paalam sa lahat na nasaksihan natin ngayon, Tisoy. Matapos masaksihan nila Lucas ang hindi kapani-paniwalang pangyayari, agad silang umalis sa lugar na yon. Kinabukasan, tumungo agad sila sa barangay at isiniwalat ang kanilang nasaksihan. Humingi din sila ng tulong upang ipabatid to sa lahat ng mga taga-baryo. Sigurado ba kayo sa nakita nyo? Opo, Kapitan. Kitang-kita namin ni Tisoy na sinusugatan ni Mang Harim ang palad niya. Tapos, pinapatulo niya yung dugo niya dun sa karne. Tsaka hindi lang yung, Kapitan. Kitang-kita din namin na kusang gumaling ang sugat niya ilang segundo lang. Siya, sige. Ayoko na ding maging epidemya pa tong nangyayari sa baryo natin. Bukas na bukas mismo, magkakaroon ng pagpupulong ang lahat ng mga taga-baryo upang malaman ng lahat ang tungkol dyan at kung ano nga ba ang nararapat nating gawing aksyon. Maraming salamat ho, Kapitan.
Pagkakinabukasan, nagkaroon nga ng pagpupulong sa buong baryo. Inimbitahan ni Kapitan ng lahat. Pwera lang kay Harim. Dito ay siniwalat na nila Lucas at Tisoy ang tungkol sa kanilang natuklasan. May mga niniwala, ngunit meron ding hindi. Karamihan sa taga-baryo ay naisipan lamang na nahihibang ang dalawa, o di kaya ay sinisiraan lang si Harim. Nakaupo ang lahat nang bigla na lang tumayo ang isa sa mga ito. Si Mang Julio. Mainit ang tingin nito sa dalawa. Isang kabaliwan lang yan. Sinaan nyo lang ang oras namin sa pulong na to. Nakabaliwan lang naman pala ang pag-uusapan. Paano mangyayari yung mga sinasabi nyo? Teka, baka naman nagdodroga lang kayo. O baka meron kayong sakit sa pag-iisip. Nang mga sandaling yon, ay tila gusto ng sugurin ni Tisoy si Mang Julio. Biglang nagsalita si Lucas. Walang galang na ho, Mang Julio. Hindi ho kami magsasaya ng oras at laway upang magpalaganap lamang ng maling impormasyon. Hindi ho ito isang kabaliwan. Totoo lahat na nasaksihan namin. At iniisip lang naman namin ang kapakanan ng buong baryo. Kaya't kahit na alam naming marami mag-iisip sa inyo ng ganyan at magkakaroon ng ganyang klase ng reaksyon, pinili pa rin namin magsalita dito. Ang sabihin ninyo, lubhang naiinggit lang talaga kayo kay Mang Harim dahil patok na patok ang karinderya niya sa mga taga-baryo. Napansin ni Lucas sa tila parang maraming pumapabor sa sinabi ni Mang Julio. Matapos pa ang ilang sandali ay natapos na ang pagpupulong. Natapos ito na hati sa dalawang panig ang buong barangay. Lucas, Tisoy, ano bang nangyari sa inyo? Totoo ba ang binabato ninyo laban kay Mang Harim? Totoong-totoo yun, Tio Tomas. Kitang-kita ho talaga namin ni Tisoy ang pinaggagawa ni Mang Harim. Nais lang naman namin balaan ng mga taga-baryo eh. At malamang sa malamang, sa mga lutong ulam nga ni Mang Harim nagmula ang sakit na kumakalat ngayon dito sa buong baryo. Hindi ka sigurado niyan, Lucas. Mahirap ang magbintang sa kapwa. Baka makasuhan ka pa ng paninirang puri. Lalo't walang sapat na ebidensya yung pinagsasabi ninyo. Sa mga sandaling yon, nakatayo si Aling Mina sa gilid at pinagmamasdan ng dalawa. Sa kung anong kadahilanan, ay ramdam nitong nagsasabi ng totoo si Lucas at ang anak niyang si Tisoy. Lumipas ang ilang araw. Lumala at mas dumami pa ang nagkakasakit sa buong baryo. Ang mga nagkasakit ay tila nawawala sa katinuan. Tinawag na itong epidemya dahil sa bawat oras na lumilipas ay nadadagdagan ang mga nabibiktima ng sakit. Tio Tomas, ngayon po ninyo sabihin nagkakamali ako. Pansinin po ninyo, hindi ba't mga suki sa karinderya ni Mang Harim ang mga nagkakasakit na yan? Pansinin nyo rin tayo. Diba hindi tayo kumakain doon? Tingnan nyo, nasa katinuan pa rin tayo. Wala tayong sakit. Yun nga ay dahil hindi natin tinatangkilik yung mga luto ni Mang Harim. Hindi gaya ng mga tao na yan. Kaya sila nagkasakit. Hindi pa man din nakakasagot si Tomas ay bigla na lang dumating sa kanilang tahanan ng kumpare nitong si Lando. Oy, Lucas. Mukhang seryoso ata ang pinag-uusapan niyo magtiyo. Ay siya nga pala. Kaya ako napapunta rito dahil gusto kong kausapin kayo. Medyo nag-aalala na rin talaga ako sa nangyayari dito sa baryo natin. Galing pa ako rin sa kabilang baryo dahil doon ako nakadestino sa trabaho eh. Ngunit nabalitaan ko yung mga nangyayari kaya't umuwi na muna ako dito upang kumustahin ang pamilya ko. Oh, ikaw pala, Lando. Halika, maupo ka. Sa totoo lang, Mang Lando, nakita namin mismo ni Tisoy ang pinaggagawa ni Mang Harim sa mga karni bago tulutuin. Doon na ikinuwento ni Lucas kay Lando ang natuklasan nila magpinsan. Nagulat man si Lando, pero hindi ito nagdalawang isip na maniwala kina Lucas. Dahil batid nito na hindi sila gagawa ng isang bagay na siya magsisimula ng malaking gulo. Kung ganon, totoo nga ang haka-haka ng isang albularyo doon sa kabilang baryo. Lucas,
Malamang hindi siya nagkakamali sa mga pinupunto niya tungkol dito sa epidemya. Napakala sa pagkakasantik sa bangko si Lucas. Saka ito seryosong tumingin kay Lando. Ano naman po ang tungkol sa albularyo na yan, Mang Lando? Ano po ang sinabi niya tungkol sa sakit na lumalaganap dito sa baryo? Ang sabi niya isang yanggaw ang nangyayari dito sa baryo. Hindi lamang isang sakit o impeksyon mula sa mga asong ulol. Ang yanggaw daw ay isang paraan ng mga aswang upang ipasa sa mga tao ang kanilang pagiging aswang. Nanlaki ang mga mata ni Lucas ang sabihin niyo ni Lando. Waribay, nalinawan na ito sa mga pangyayari. Totoo ba yun, Mang Lando? Kung ganon, hindi nga ako nagkamali. Ang pagpapatulo ni Mang Harim ng dugo sa mga karne ay ang kanyang paraan upang isalin sa mga tao ang pagiging aswang sa pamamagitan ng mga niluluto niya. Ay, malamang sa malamang. Tama ka nga, Lucas. Kung ganon, ano pong kailangan natin gawin, Mang Lando, upang bawakasan na ang epidemya na to at mapagaling ang mga tao? Sa kabutihang palad, Lucas, ay tutungo dito sa baryo natin bukas ang nasabi kong albularyo. Yun ay upang mapagaling ang mga nahawaan at mapigilan na ang mga nangyayaring ito. Biglang naputol ang usapan ng dalawa nang matanaw nila mula sa bintana ang isang lalaking bigla na lamang sinunggaban ng isang kambing. Sinunggaban to ng lalaki at saka kinagat sa liig. Kaagad na bumulwak ang dugo ng kambing na siyang kinutuwa naman ng lalaki. Kitang-kita nila kung paanong tila uhaw na iniinom ng lalaki ang umaagos na dugo ng kambing. Matapos ang ilang segundo, ay tsaka naman ito sinimulang sagpangin ang mga kalamnan. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Maya-maya pa ay tumakbo na rin papalayo ang lalaki. Mukhang matindi na nga talaga ang sitwasyon dito. Nasaan na ba yung tindahan ni Harim? Patuloy pa rin bang kumakain ng mga tao doon? Opo, Mang Lando. Patuloy pa rin ho silang kumakain doon. Patuloy pa rin nagtitinda si Mang Harim. Hindi niya to sinasara kahit may nangyayaring epidemya. Kung ganon, kailangan na natin ng tulong ng albularyo si Mang Victor. Kailangan niya nang pumarito sa lalong madaling panahon. Kinabukasan nga ay dumating na sa baryo ang albularyo. Doon ito tumuloy kina Tomas. Matapos makapag-usap-usap ay tinungo nila ang isa sa mga may sakit. Mang Victor, sigurado mo kayo mapapagaling niyo ang anak ko? Ilang sandali ring sinuri ng albularyo ang may sakit. Matapos nito ay hinarap niya na ang lalaki. Kailan pa siya nahawaan? Kahapon lang po, Mang Victor. Kahapon lang namin napansin ng misis ko na may kakaiba sa mga kilos nitong anak namin. Buong araw ho siya kahapon na nagkulong sa kwarto niya at nagsisisigaw. Para siyang nagwawala, Mang Victor. Tapos kaninang umaga, lumabas siya. Doon kami nagulat dahil bigla niyang kinuha yung hilaw na karne. Tapos, kinain niya. Kinuha niya yun tsaka niya ito nilantakan. Ayaw na namin ng asawa ko makita ng ganitong anak namin, Mang Victor. Alam din namin naghihirap siya. Nakarating po sa amin na makakatulong daw ho kayo, nakikiusap ako. Pagalingin po ninyo ang anak ko. Magbabayad ho ako. Wala ako masyadong pera pero gagawin ko lahat para makapagbayad sa inyo. Pagalingin niyo lang ang anak ko. Hindi ako nagpunta rito para sa pera. Nandito ako dahil sa salot na aswang. Nais ko malaman mula sa'yo. Naniniwala ka ba na mapapagaling ko ang anak mo? Naniniwala ka ba sa kakayahan ko? Opo, Mang Victor. Naniniwala ako sa inyo. At sa mga bagay na kaya ninyong gawin.
Naniniwala ho ako! Tumango-tango si Victor. Sinenyasan nito ang lalaki na higpitan ang pagkakahawak sa kanyang anak. Inilapat ni Victor ang palad nito sa ulunan ng binata. Mayroon din itong kagamitan at mga halamang gamot. Maya-maya lang, sinimulan niya nang gawin ang kanyang ritual. Nung una ay nagpupimiglas ang binata. Sa unang tingin ay iisipin mong parang nagsusukatan ng lakas ang albularyo at ang binata. Hawakan mo siyang maigi. Huwag mo siyang bibitawan. Orbet na Larisma! Orbet na Larisma! Orbet na Larisma! Nang mga sandaling yon, ay isang malakas na hangin ang biglang umihip na nagpatumba sa ilang kagamitan sa bahay. Pagkatapos nun, ay tumahimik ang paligid. Ang binatang may sakit ay tila bumalik na sa kanyang katinuan. Napagaling nga siya ng albularyong si Victor. Ma'am Victor, ulog po kayo ng langit. Maraming salamat sa pagpapagaling niyo sa anak ko. Sa wakas ay nakalaya na rin sa paghihirap ang anak ko. Maraming salamat po, Ma'am Victor. Ito ho yung bayad ko. Pasensyahan niyo na po ito. Huwag na ho kayo mag-abala pa. Tandaan niyo lamang na huwag niyo na uling tatangkilikin ang mga luto sa karinderya ni Harim. Ipangako niyo rin sa akin, sa oras na kailanganin ng tulong ninyo upang puksain ang demonyong yon, ay darating kayo upang magbigay ng tulong. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang ginawang pagpapagaling ng albularyo sa binata. Dahil doon, nang hapon ding yon, ay biglang nagdagsaan ang mga tao upang ipagamot ang kanilang mga kamag-anak na dinapuan ng sakit. Bukal sa loob naman silang tinanggap ni Victor at isa-isa itong pinagaling. Pinaalam din ito sa lahat ng mga tao ang ginawa ni Harim. Ipinakilala niya sa mga to ang yanggaw o ang paraan ng mga aswang na ihawa ang kanilang pagiging aswang sa mga tao. Ang mga tao na siyang maraming nakain sa mga nilutong karni ni Harim ay ang siyang mga nahawaan. Nang dahil doon ay naliwanagan ng mga tao at hindi na rin sila nagdalawang isip pa. Ilang linggo lang ang nakalipas. Halos lahat ng nahawaan o nagkasakit ay gumaling na. Dito na napagdesisyonan ni na Victor at Lucas na magkaroon ng pagpupulong ang buong taga-baryo. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Ma'am Victor, kausapin niyo na po sila. Salamat, Lucas. Ngayon na ang tamang oras upang burahin ang salot na aswang na dumayo dito sa baryo na to. Alam kong alam ninyo kung sino ang aking tinutukoy. Yun ay walang iba kundi si Harim. Ng mga sandaling yon ay napuno ng bulong-bulungan ang buong lugar. Kailangan nating magsama-sama upang patayin si Harim sa lalo madaling panahon hanggat hindi pa niya naiisipang tumakas. Sang-ayon ho ako dyan sa plano niyo, Mang Victor. Pero hindi na rin kailangan na marami tayo nasusugod sa kanya, hindi ba? Nang dahil na rin siya nag-iisa lang siya. Kaya't siguradong madali natin siya mapapatay. Tama ka riyan, Iho. Madali lamang natin siya mapapatay. Ngunit yun ay kung talagang ang nag-iisa lang siya. Nagtaka ang lahat dahil sa sinabi ni Victor. Hindi naman maiwan ng ilan na tanungin ito kung ano ang ibig niyang sabihin. Ma'am Victor, ano ho ba yung sinasabi ninyo? Posible ho bang may kasama siya? Kapag nagiging matagumpay ang ginawang yanggaw ng isang aswang, dinarayo ito ng kanyang mga angkan. Doon ay biglang lumakas ang ugong ng usapan sa paligid. Napatayo si Lucas. Sang-ayon ako sa iyo, Mang Victor. Sasama ako.
upang patayin si Harim at ang angkan nito. Ngayon, kayo mga taga-baryo, handa ba kayo ipaglaban ng baryo ninyo laban sa mga aswang? Naging mas maingay ang diskusyon ng mga taga-baryo. Ngunit sa huli ay napagkaisahan din nilang ipagtanggol ang kanilang lugar laban sa mga aswang. Nagplano na nga at naghanda na sina Victor at ang mga taga-baryo sa kanilang gagawin. Sa kabilang banda naman, ay abot-abot ang galit ni Harim nang malaman ang pinaplano ng mga taga-baryo laban sa kanya. Hindi nga ako nagkamali. Tatapusin nga nila ako. Ngunit tingnan natin kung makakaya nga ba nila. Ngayong buong angkang ko na ang lalaban sa kanila, hindi lamang ako. Isa itong kamangmangan. Mga mangmang na tao. Sabihin na nating hindi ko kayo nahawaan sa pamamagitan ng yanggaw, ngunit sisiguraduhin ko. Mapapasailalim kayong lahat sa aking angkan. Sisiguraduhin kong kami na ang mga aswang ang mamumuno sa baryong ito. Puspusan ang ginawang paghahanda ni na Lucas. Halos lahat ng kalalakihan sa baryo ay sasama sa kanila. Makalipas nga ang ilang araw, ay sumapit na ang gabi ng pagtutuos. Ang panig ng mga tao sa baryo at ang panig ng mga aswang. Ang bawat taga-baryo ay may daladalang armas. May mga may dalang buntot pagi, baril, itak, bagakay, at iba pang panlaban sa mga aswang. Ilang metro ang nilakad ng mga tao bago natungo ang kubong tinutuluyan ni Harim. Maliwanag ang buwan na siyang nagsilbi nilang ilaw. Harim! Asan ka? Magpakita ka sa amin! Sa tinurang yun ni Victor ay nagsimula na mag-ingay ang mga tao. Isinisigaw ang pangalan ni Harim. Maya-maya lang ay sumilay na ang katahimikan ng lumabas na si Harim. Ngunit may mga kasama nga ito. Ito malamang ang kanyang angkan. Ako ba ang tinatakot niyo? Sige! Pagbibigyan ko kayo! Pagbigkas ni Harim ng mga katagang yon ay biglang nagbago ang anyo niya, maging ng kanyang mga kasama. Unti-unting lumabas ang kanilang mga balahibo at tumubo ang mga pakpak sa kanilang likod. Humaba ang kanilang mga tenga at lumabas ang kanilang mga pangil. Naghabaan din ang matatalas na kuko sa magkabilang mga kamay. Pulang-pula ang mga mata nila habang may mga malalagkit na likidong tumutulo sa gilid ng kanilang mga bibig. Bahagyang napatras ang grupo ni na Lucas at Victor. Huwag kayong matakot sa kanila! Ipagtanggol ninyo ang inyong mga sarili at ang baryong ito! Huwag niyong hayaang sakupin ng mga aswang na yan ang baryong ito! At gawin din kayong kauri nila! Tila lalong nagalit ang mga aswang sa isinigaw na yun ni Victor. Bagamat nasa 20 lamang ang mga aswang at halos kulang-kulang 100 ng mga taga-baryo, ay unang sumugod ang mga aswang. Hindi namang kinakitaan ng takot sina Lucas at Victor at sinagupa ang mga aswang kasama ng mga galit na mga taga-baryo. Matindi ang sagupa ang nangyari. Napuno ng dugo ang paligid. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng galit at ungol ng mga nasasaktan. Makalipas ang tila walang katapusang sandali, ay biglang nanahimik ang paligid. Maririnig lamang ang mga ilang pag-ungol at paghingal ng mga nalabi sa sagupaan. May mga ilang sugatan at nasawi sa panig nila Victor. Ngunit napatay nila ang mga aswang. Maliban sa isa, si Harim. Sa mga sandaling yon, ay nakasandal si Harim sa isang puno, duguan at humihingal. Mula sa pagkakasalampak nito, ay nakita niyang papalapit sa kanya si Victor at si Lucas. Katapusan mo na, aswang! Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa mga tao sa baryong ito! Sinenyasan ni Victor ang mga taga-baryo. Mga kasama! Tapusin niyo na ang aswang na yan! Sandali! Sandali! Wag! 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 Nang umalis na ang mga tao sa harapan ni Harim, makikitang
bumalik na ito sa anyong tao. Nawala na ang malaking pakpak nito. Ang kanyang matatalas na kuko, ang kanyang matatalim na pangil, ang mga balahibo niya sa katawan, lahat yun ay nawala na. Ang makikita na lamang ay isang matandang duguan na nakahandusay sa lupa. Walang buhay. Maya-maya pa ay may dinukot na tila abo si Victor sa kanyang bulsa. Silapit kayo lahat. Iabot niyo mga kamay ninyo sa akin. Bibigyan ko kayo nitong abo. Isaboy niyo to sa katawan ng mga namatay na aswang. Sumunod nga ang mga taga-baryo kay Victor. At sa senyas nito, sabay-sabay nilang isinaboy ang abo sa mga aswang. Pagkatapos noon ay biglang nagliyab ang mga aswang sa harapan nila. Makalipas lang ng ilang segundo, wala na ang mga aswang. Tuluyan na nga nilang napuksa ang mga ito. Ma'am Victor, salamat at tinulungan mo ang mga taga-baryo. Napigilan at wakasan ang masamang balak ni Mang Harim. Walang anuman. Nagagalak ako na naipagtanggol ko ang baryong ito laban sa mga kaaway kong aswang. Ngunit hindi rin naman ako magwawagi kung hindi nagkaisa at kung hindi kayo naniwala sa akin. Kaya nararapat din lang na pasalamatan ko kayo. Ganun din, pasalamatan niyo ang inyong mga sarili. Kinabukasan, nagkaroon ng salo-salo ang mga taga-baryo bilang selebrasyon sa kanilang tagumpay at bilang pasasalamat na rin sa albularyong si Victor. Si Lucas naman, matapos ang kanyang bakasyon, ay umuwi na pabalik ng syudad. Ngunit baon nito ang isang alaala, ang isang karanasan na kahit kailan ay hinding-hindi niya makakalimutan.